And this video nga pala guys, paano nga ba at saan kami nagkakilala ni Marcus? Kung marites ka nga at nais mong malaman, panoorin mo hanggang dulo. Hello guys, this is Leia and welcome to a day in my life as a Filipina engaged to Scottish man. For today's video nga pala guys, ay ikukwento ko sa inyo kung paano nga pala kami nagkakilala ni Marcus. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam dyan, ay nag-meet po kami ni Marcus sa Tinder. Nung mga panahon nga po palang yon ay bago pa lang po ako sa Tinder app. At yung Tinder app ay yun po ay isang dating app. Siguro nga ay mga 3 araw hanggang 4 na araw nga lang ang itinagal ko doon. Tapos ina-install ko talaga agad. At dahil nga ay single ako that time, sobrang bored talaga ako dati. Tapos dati nga talaga ay trabaho-bahay lang ang gawain ko. Tapos pagkagising ko nga sa umaga ay nagja-jogging ako. Tapos kapag may extra time nga ako ay nalabas ako mag-isa. Fast forward na nga pala tayo guys. In-install ko na nga pala ulit yung Tinder. Laking pagtataka ko nga dati na may message nga ako mula kay Marcus. When he first chat to me that time, he said hi. And I said hello. Tapos ilang araw nga na pag-chat namin doon ay hiningi niya na agad yung aking messenger. Tapos nung lumipat nga kami dun sa messenger, halabi, diretsahan talaga akong tinanong kung available daw ba ako next month, ganun. Kasi nga nakabook na pala siya ng ticket at pupunta siya ng Boracay. Pero before nga yon ay inaya ako ng isa kong kaibigan. Sabi niya nga sa akin ay mag-Boracay daw kami. Pero sad to say nga hindi nga ako pinayagan kasi wala nga papalit sa akin at nauunawaan ko naman yon. Tapos sakto rin ito siya na inaaya rin ako mag-Boracay. Pero that time talaga guys, mas mauuna nga pala na umuwi yung isa kong kaibigan. Kaya sabi ko nga that time ay hindi na ako tutuloy kasi ayoko naman na mag-vacation ng mga ilang araw laang. Tapos kinabukasan nga ay babalik din. Kaya sabi ko nga ay wag na lang akong pumunta. Pero that time talaga guys, nagtataka ako kay Marcus. Like parang red flag siya for me. Kasi nga syempre kakakilala nyo pa lang tapos aayain ka na agad sa Boracay. Anong iisipin ko, di ba? Kaya parang almost 1 week talaga kaming hindi nag-usap nun. Tapos nag-usap na lang ulit kami. Siguro mga alas 10 ng gabi na yun dito sa atin. That time nga guys ay 7 hours ahead ang Pilipinas doon sa UK. Kaya parang struggle talaga kami that time sa mga communication namin. Matagal ko nga siyang nireplyan that time. Kasi iniisip ko talaga that time na baka iba lang yung habol niya sa akin. Charot. Pero totoo talaga guys. Natatakot na talaga kasi ako na magkamali pa sa pagpili tapos bandang huli maghihiwalay din, ganun. Kaya sobrang careful talaga ako that time. Tapos sobrang believe talaga ako kay Marcus dati. Sobrang honest niya kasi talaga. Naalala ko nga pala yung mga tinanong ko sa kanya that time. Katulad ng first time niya bang magbi-visit dito sa Philippines, ganon. But in fairness, siguro mga 3 weeks pa lang kaming nag-uusap that time. Pinakita niya na talaga sa akin yung passport niya. To make sure nga na nagsasabi talaga siya ng totoo. Ako kasi talaga yung klase ng tao na napakausisa. Or mausisa talaga ako at saka tanong ako ng tanong sa maraming bagay. Akala siguro ng karamihan ay basta-basta na lang akong tumatanggap, ganun. Pero bago talaga ako pumapasok sa isang relasyon ay kailangan kong kilalanin muna yung tao. Or kilalanin ko munang mabuti bago ako pumasok sa isang relasyon na ito. Ang lagi ko nga sinasabi sa kanya, wag na wag lang talaga sisirain yung tiwala ko. Kasi halos alam niya naman yung past ko. At saka hindi ako basta-basta talaga nagtitiwala. At ang pinaka nagustuhan ko nga sa amin dalawa ay pareho kaming independent. Kumbaga ay kaya namin tumayo sa sarili naming paa na hindi dumedepende sa mga magulang namin. Kaya nga siguro sobrang magkasundo kami ni Marcus.